What if one day the doctor tells you, may stage 4 cancer ka? Would you still fight? Would you still smile for your kids? Would you still thank God for another sunrise? Pag-usapan natin yan. Ako po si Win Gatchalian at welcome sa For the Win, ang panalong-panalong podcast para sa mga lumalaban, bumabangon at syempre, mga nagwawagi. This Undas, we celebrate not just the lives we lost, but the ones who keep inspiring us to live, to love, and to fight for the win. Our guest today is the true meaning of win in life. A teacher by profession, a stage 4 breast cancer warrior, she shows us that victory isn't about curing the pain. It's about choosing to love and live despite it. Lisa, maraming salamat sa pagpunta dito. Thank you for accepting our invitation. Thank you very much din po. Thank you at malaking bagay na nakasama mo kami dito sa For the Win Malaking bagay podcast. po rin sa akin na nakita ko kayo. Thank you, thank you. Sa mga hindi pa nakakakilala kay Lisa, pwede mo bang ipakilala kung sino si Lisa, ano yung mga background ni Lisa? I came from a family of 10. Ako yung eldest sa family, no? My dad is a driver before. We used to live in Tondo. And my mom is a plain housewife. I have my yung aking secondary education sa Holy Child Catholic School and my college in Filipino School of Business Administration, major in accounting, and I have my masteral in Colegio de San Juan de Letran. So luckily, no, yung 10 na magkakapatid, natapos kaming lahat. Lahat na. Kasi sabi ng tatay ko, yung edukasyon lang daw ay ang tanging maipapamana nila sa amin, no. For now, I'm teaching in St. Francis of Assisi School in Bacoor, Cavite. So, I am 70 years old and still, I really wanted to teach. Very active sa Very education active, sector. yeah. Pareho tayo. Ako, advocacy ko ay education. And in fact, I really have a lot of respect sa mga teachers natin dahil alam ko yung hirap at sakripisyo nila for our nation. So, kailan mo nalaman na meron kang stage 4 It was breast cancer? September of 2023. Nung malaman ko na I have stage 4 breast cancer. Yun siya. From then on, nag-chemotherapy ako for 18 cycles sa Veterans Memorial Hospital. And I'm so lucky to have friends and doctors that helped me na at least wala akong bayaran dun sa ospital. So yung doctor me suggested that I go to veterans. Yung veterans kasi for veterano lang siya, no? So tsaka yung mga beneficiaries. But for me, since siya yung assistant director dun sa veterans, so nakuha na nalagay niya ako na I have to stay in the hospital just for 1 day for the chemotherapy. And then, I would be free. Ang nagagastos ko lang talaga yung pamasahe ko. That's it. Anong unang-unang pumasok sa isip mo nung nalaman mo na meron kang stage 4 breast cancer? Nung nalaman ko na meron akong breast cancer, ang una ko lang naisip is, paano kaya yun? Kasi hindi ko alam kung paano yung magkaroon ng, siyempre, hindi ko alam kung paano. Tsaka ano ito stage 4 cancer, no? So, hindi naman ito parang flu or sipon lang. Yeah. This is a major challenge. Kahit na noon, hindi ako nagkaroon ng fear. Because I know God is bigger than my cancer. That's what I believe. That God, my God is bigger than my cancer. So, ang pananaw ko noon, I will just let it in the hands of God. Nanlumo ka ba? Did you become, parang kasi, again, no, this is a major No. finding No. Hindi ako nanlumo na
oy, kawawa naman, Oo, mamamatay parang, na oo, ako. correct, yung ganun, Ganun. ganun, Hindi, di ba? hindi Ganun, dumating sa punto yun ng buhay ko na, oy, kawawa naman, mamamatay na ako. Pero syempre, naiisip ko rin na paano pag namatay ako? Paano yung mga kapatid ko? Actually, mga kapatid ko yung naisip ko, hindi yung sarili ko. So, paano yung mga kapatid ko? Kasi sila, ate, puro ate. So, yun lang yung Kasi naisip ikaw ang ko. panganay, no? Yeah. Yun lang yung naisip ko. Pero sabihin mong nanlumo ako, hindi ako nanlumo. Ang sabi ko lang, I can surpass this one because my God is with me. So, yun yung pananaw ko. Sino una nakaalam sa Friend pamilya? ko, yung friend ko. Sa friend mo? Oo, na nagsabi sa akin na, patingin mo yan kasi parang hindi maganda yung mo dyan. So, pinatingin ko siya. Siya rin yung unang nakaalam. Siya yung unang umiyak. Siya yung umiyak, hindi ikaw umiyak. Hindi ako yung umiyak. Siya yung unang umiyak na, paano yun, Liz? Kasi tinuturing niya ako as my best friend. Best friend, pero magkapatid na kayo. Oo, parang magkapatid na rin kami. So, yun, siya yung umiyak, hindi ako. Kasi para sa akin, life must go on. Hindi pwedeng magmanlumo ako. Hindi pwedeng, paano yung mga kapatid ko, siyang pa yun. Wala na akong parents. So, yeah. Paano mo naman ipinaalam sa pamilya mo? How did you break out the news? I have cancer. Ganun lang? Yeah. I have cancer. And it is stage 4. So, sabi nga nung kapatid ko from the US, na ate, stage 4 yan. Hindi pwedeng hindi ka mag-worry. Hindi pwedeng hindi kami mag-worry about it. Kasi nga stage 4. Stage 4 is the last stage of cancer. Yes. So, yun yung worry nila. Pero sabi nga nila sa akin, lahat naman Sila ba nanlumo, yung mga family members? Yeah. Kasi pag sinabing stage 4, kahit ako, magugulat rin ako, diba? Kasi ang unang pumapasok sa isip ng tao, hopeless na eh. Yeah. Wala nang, both the family and the wala patient. nang solusyon. Oo. Pero I believe my faith, yun siguro yung sa akin, no? Yung faith, tapos yung attitude ko towards life, na hindi ako, lahat kasi ng problema, alam ko kung paano ko susolusyonan, kung paano ko gagawin. Madalas ko marinig sa'yo na you leave it to God. Yeah. You leave it to faith, to your faith. Paano nakatulong ang pananampalataya mo sa sitwasyon mo ngayon? Since I was young, we were brought by my grandparents and my dad na yun tungkol sa panalangin, yun tungkol sa faith, yun tungkol sa... So, yung faith ko is that strong. And I also believe, hindi lang that strong, but I believe that God will really help me. He helped all those people na tumatawag sa Kanya, na nananalangin sa Kanya. Hindi naman lang kasi basta lang, okay, I have faith, pero you don't do anything. Right? It should be both things, no? Faith and kung ano yung gagawin mo. Hindi lang acceptance, hindi lang bibig. Sa bibig. Oo, hindi lang dasal, hindi lang ganon, kundi dapat gumawa ka rin. Yan ang napakagandang mensahe at learnings na nasabi mo na kasi maraming tao, lalo na sa context ngayon of corruption. Diba? I'm sure itong mga corrupt pumupunta rin sa simbahan. Diba? Ewan ko po. Diba? Nagdadasal rin. Pero iba yung action, iba yung pumupunta ka sa simbahan, iba yung buhay mo eh. Iba yung buhay. You live the life eh. Yeah. Diba? Pero kung meron kang taong paghuhugutan ng lakas, other than of course the Almighty. Pero kung dito... My students. Okay. My students. So sila ang nagbibigay sa'yo ng meaning to live and to move forward. My students, yan ang teacher. Diba? That is, I think, yan ang meaning, yan ang teacher na hindi nakikita ng tao na kahit na may challenges sa buhay, estudyante pa rin nilang iniisip nila. Maraming estudyante ko na naging CPA na
na umunlad na, mas malaki pa yung sweldo sa akin. During the time na chemotherapy ko, 18 times na chemotherapy and 18 times? Yeah. Wow. One chemotherapy is worth 94,000. There are a lot of people who helped me. A friend from PLDT gave me 50,000. My classmate from MBA gave me 25. Yung mga schoolmate ko nung high school and my students, nag-contribute sila for me. Pero ang 18, ito ba, isang chemo nakaka-weak, nakakapanghina ng katawan? Hindi ako nanghina. Talagang... Pag tapos ko ng chemo, kinabukasan pasok ako. Never. Diba? Parang wala pa akong naririnig na ganyan, mama. Parang Never. Normally sa mga nakakausap Tanong mo sa ko. kanya. Pag nag-chemo, typically pahinga sa bahay kasi nakakapagod eh. Yeah. Yan ang mga naririnig ko sa mga friends ko. Pero hindi, wala siya. Ewan ko kung bakit. Talagang fighting Siguro spirit nyo yung, is buong buo. Yeah. And fighting spirit nyo, not for yourself, but for your students. Yeah, I need to go to school because I need to teach them. Yun yung nasa utak ko. Nyo, Kailangan kong pumasok kahit Kaya pinapagalitan ko sila. Ako may cancer, kinikimo ako, pumapasok ako after chemo kayo. Nakalimutan nyo lang matulog na maaga. Dito, konting ambon lang. Correct. Mayor, may pasok ba o walang pasok? Correct. Diba? Ganun lang yung, ganun ang nasa so, yun estudyante. Yun yung naging, parang, parang, that's my advocacy siguro, or yun yung nagpapalaki sa akin. Ako, ma'am, mahal na mahal ko mga teachers natin dahil sa mga ganitong kwento. Yan ang mga hindi naririnig ng mga estudyante themselves, no? Na kahit na ang isang teacher may sakit na kinikimo, kinabukasan, pasok pa rin para magturo. One day lang ang stay ko kasi I have to stay in veterans for at least a day para ko nung PhilHealth ko. Hindi, nung PhilHealth ko. So pagkatapos na nung chemo ko, right there and then, uwi na ako. Sinasabi ko dun sa mga nurses, ayusin nyo na yung papers, uuwi na ako. May nagbago ba sa inyong pananaw, outlook in life dahil sa nangyari sa inyo? Wala po. Pareho pa rin. Siraulo pa rin. Actually, siraulo siraulo na maganda. Yeah. Kasi ang dahilan ng pagkakasiraulo ninyo is labanan yung mga negativity. No? Yeah. And I'm very impressed and inspired. Dahil yung mga ganitong attitude ang gusto natin kahit na mabigat ang challenges sa buhay, tuloy-tuloy pa rin tayo. Opo. Yeah. How about sa family ninyo? Dahil sa itong nangyari sa inyo, meron bang takbo ng buhay ng inyong pamilya? Wala. May nagbago ba na? Wala Of course, po. si ate, may sakit. Nagbago ba yung... Parang wala akong sakit. Parang business as usual. Kanan nila wala akong sakit. Parang kaya ni ate yan. Di ba? Parang wala akong sakit na every now and then pag ate, pautang nga ng ano. But that's a good thing, di ba? Yeah. Na parang sa kanila, hindi ako business as usual or normal lang dahil alam nila nagagaling kayo. Tsaka alam nila I'm strong. Alam nila... Hindi mo sila binibigyan ng problema. No. Alam nila na si ate is a strong person. So, alam nila yun na lahat ng... Minsan, alam na nga nilang may sakit. Ako pa yung bibigyan nila ng Pero okay lang sa akin kasi wala na yung mga parents namin. So parang ako na yung tumatay yung parents, yung ganun. Kung meron kayong top 3 na dahilan na dapat maging grateful tayo sa ating buhay, ano yung top 3 reasons? Yung one for me is every day that we wake up na nagising tayo, it's a thing that should be thankful for. Binigyan pa tayo ng buhay, nagising tayo, hindi lahat binibigyan ng pagkakataon na mabuhay pa. Diba? Kaya pag nagising ako, thank you, Lord. Thank you for this day, and I hope I can be productive for this day, for the students. And if ever there is some blessings that you will give, thank you. Pati sa gabi, ganun din. Thank you at night na
at nakuha ko lahat ng blessings, na bigay mo sa akin ito. And I enjoy it. Pangalawa, thank you for my family. Although, hindi pero pag sinabi kong magsama-sama kami, nandyan sila lahat. 9 of your siblings. Nandyan sila lahat. Hindi pwedeng wala. Pag sinabi kong, meron tayong dapat yung, kanya-kanya tayong dala ng Potluck. That's it, potluck. Andyan sila lahat, pati mga pamangking ko, yung mga apo ko. So ito ang mga dahilan kung bakit ka grateful. And of course, my students. I know na these students will be somebody someday. And I have been a part of that. Naging part ako ng pagiging yung pag-unlad nila, yung pagiging... Marami na kasi akong estudyante na naging CPA. At kayo rin, isang CPA rin kayo. Opo, naging mga in life. So, marami na ako. Naging very successful sila. Hindi ako naiinggit dun sa pagka-success nila. Ang sa akin is, I'm thankful na these kids, at least they have learned something from me. Hindi man yung education itself, kundi yung pananaw sa buhay. Sa gitna ng mga nangyayari ho sa inyo, Liza, paano kayo nagiging positibo pa rin? Paano... Kailangan ba umiyak pagka meron kang problema? Di naman eh. Paano nyo na may maintain na positive kayo? Diba? When I say problema, not only health-wise, any other problems? Hindi kailangang... merong times na dapat na nalulungkot ka, pero wag mo siyang pabayaang tumigil sa'yo or mag-stay sa'yo yung lungkot. Kasi ganun yung ginagawa ko, nalungkot ako. So I look for something that will make me happy. That will make me enjoy life. Yun lang naman eh. Kasi life is short. Tandaan natin, life is short. Hindi natin alam. And how do you enjoy life? Teaching is one. Teaching is one. And then going out with my students. Barkada nyo, estudyante nyo rin. Natutuwa rin ako sa mga estudyante nyo. Going out with my students. Yung mga estudyante nyo, nakikita nila, enjoy rin sila kasama kayo. Diba? Kasi si Rawalo ko nga. No, but that's a good relationship dahil yung students ang bibigay sa inyo ng positive outlook. No? Sabi nga nila, acceptance is not giving up. It's letting love take over. Para sa inyo, anong ibig sabihin ng acceptance? We cannot control everything. We just have to know. Tama ho kayo doon. We just have to know. I agree with you 101%. Kasi we cannot control everything. Kasi pag inisip mo na, you just have to accept it na hindi lahat ng bagay ay kaya mong kontrolin. You just have to accept it kung ano yung dapat na i-accept. Wala namang special attitude or special character para maging positive. It's all in the mind. Kailan mo naman naramdaman na ito ay parte ng acceptance at parte rin to ng iyong journey sa buhay? Kailan mo naramdaman yun? First time na nalaman ko na I was a cancer patient, doon ko naramdaman na this is something that God wanted to show me na meron pa akong dapat kumbaga meron pa akong mission. Meron pa akong, hindi lang yung, kasi ayoko talaga na although, minsan pag ako lang mag-isa sa bahay, nalulungkot ako, pero hindi ko hindi ko siya nilalagay sa puso ko tsaka sa isip ko. Were there an instance na sinisisi mo si Lord? No. Dahil nangyari ito sa'yo? No. So, never. So it's part of your journey and part of the growth of being you. Yun lang naman yun eh, di ba? Minsan may mga bagay na hindi natin maintindihan bakit binigay sa atin.
Pero yung pala merong purpose. And what do you think is your purpose? Giving knowledge to students. Giving them a better future. Yeah. Oo. Pero ngayon lang ako naka-encounter, siguro marami rin Lisa, na mga teachers who are experiencing health conditions. But first time ko nakausap isang teacher na willing labanan itong sakit para makapagturo. First time lang ako naka-encounter ng ganito. And it's such a inspiring story dahil yan ang mga hindi nakikita ng marami sa ating mga kababayan. Yung hirap at sakripisyo ng teachers. Kahit marami sa ating mga students hindi na. Oh, correct. Even our students. Sabi ko nga, konting ambon lang kaagad Tatanong, ma'am, may pasok? May pasok. Sisisihin pa kung wala. Kung ayaw mong pumasok, huwag kang pumasok. Basta ako, papasok ako. Correct. Let's take a short break. More of Lisa's inspiring story when we come back. An investment in knowledge pays the best interest. Alam ko mabigat pero makikita naman natin yung bunga later on. Okay, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa pinaroroonan. Dr. Jose Rizal. Importante rin na tingnan natin yung mga nakaraan. Kung maganda, magpasalamat tayo sa mga taong tumulong sa atin. Pag hindi, matuto tayo. Learning process talaga ang buhay. Importante along the way natututo tayo at nagpapasalamat tayo. Hard work beats talent if talent doesn't work hard. Carlos Yulo. Kahit ikaw ang pinakatalentadong tao sa buong mundo, kung hindi ka naman mag-work hard, wala rin mangyayari. We prepare, we work hard, and then we focus on our goal. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. One of my idols is Steve Jobs. Find something you like to do. Importante yung passion and you like what to do. Last, patience is a key element of success. Bill Gates. Yung patience, hindi rin yan instant, natututunan rin natin throughout our life. Find the right time. Pag dumating yun, then you execute. And we're back. Kasama pa rin natin si Lisa Victoria. Kung meron kang mensahe sa mga katulad mo na experience ganito. Cancer patient? Cancer patients, undergoing chemotherapy. Anong mensahe na pwede mong ibigay sa kanila? Siguro, ang mas maganda is just be positive with it. Accept it. Accept that you have. Sabi mo nga, acceptance is, di ba? So, just accept it. Kasi pag hindi mo tinanggap, masasaktan ka lang Na sample, yung estudyante mo, ang kulit, ang hindi mo mapasaway. So, you try another way, di ba? So, parang ganun lang din sa akin. Meron akong sakit. Hindi ko alam kung gagaling siya or what. Kasi, pwede siyang bumalik. Right? Pwede siyang bumalik. Pwede. Pero hindi pwede sabihin sa akin ng doktor, 5 years ka na lang. Hindi niya pwede sabihin yun dahil I will not believe. Hindi ka si God para magsabi-sabi ko ng ganon. So, para sa akin, it's just really an attitude, a positive attitude, and siguro being happy. Because I'm happy even though ako lang mag-isa. I'm happy. May mga tao kasing nakakalimutan na gumigising pa sila ng may pagkain, na may comfort in life, na mayroong pamilya. No? Pero nakakalimutan lang bigyan ng pahalaga o pagpapasalamat. What's your message to those? As I have said, life for me is, life is short. We have to kailangan nating isipin na araw-araw na gumigising tayo is a blessings. Ito ay blessings na binibigay sa akin, sa atin, Isa, fill in the blanks. Okay. Panalo ako kasi buhay pa ako. I'm still alive. Yan ang pinakamagandang fill in the blank answer na narinig ko. Yeah, I'm still alive. And I'm thank God I'm still alive. I can still do good things to others. Especially to teach. Yeah. And impart knowledge. Oh, yeah. Lisa, maraming salamat sa pagpunta mo dito. And I'm very inspired. Thank you
for Thank being you a din teacher. po. Thank you for giving our children the best education. And thank you na pinakita mo sa amin na importante magpasalamat and appreciate Yeah. our lives on a daily basis. Yeah. Maraming salamat. Yeah. Thank you. Thank you din po. Mga ka-win-win, may mga laban sa buhay na hindi mo kailangan talunin. Dahil minsan, panalo ka na sa tapang mong harapin ito. As candles are lit and prayers are whispered this undas, Lisa's story reminds us that life's most powerful victories are born in the quiet moments of acceptance. The kind of win that doesn't make noise but lives light wherever it goes. Lisa's life is proof that the truest win is not just surviving, it's choosing to love life every single day. Ako po si Win Gatchalian at sa bawat pagsubok sa buhay, lagi niyo pong tandaan, manalig ka, laban lang for the win.